Gayunpaman, wala siyang balak na sumuko ng basta-basta, kaya't sinimulan niyang ipunin ang kanyang tiyay sa kanyang mga kamay, handa nang sumagot ng atake. Si Li Tianxin, na nakatayo sa malayo, ay pinagmasdan ang 2 agos ng tiyay na nagbabangdaan, at napahinto siya sa paghinga upang obserbahan. Sa mga sandaling iyon, nakita sa kanyang mukha ang pagkamangha at pagkalito. Ang mga disipulo ba ng mga immortal na sekta ay talagang napakalakas. Sa gitna ng laban, hinawakan ng malaking unggoy na sumasanib sa ulap, cloud-piercing demon ape, ang isang malaking sanga ng puno gamit ang kanyang malalaking kamay. Pagkatapos, ibinaling nito ang kanyang mapulang mga mata sa kanyang kalaban, at itinaas ang kanyang maitim na paa, bumaliktad, at sinipa si Mu Yunfei ng diretsyo. Nang makita ni Mu Yunfei ang mga paa na papalapit sa kanya, inihampas niya ang kanyang espada sa maitim na paa ng halimaw upang subukang sumalad. Ngunit nang dumampi ang talim ng kanyang espada sa mabusog na paa, ang espada ay nawala na parang bula at naging maliliit na piraso. Nakatitig siya sa hawakan ng kanyang espada na lamang ang natira, nagtataka. Ano ba yan? Bakit hawakan na lang ng espada ang natira? Napansin ng malaking unggoy na sumasanib sa ulap na nawala ng pagkaalerto ang kanyang kalaban, kaya't sumugod ito sa napakabilis na bilis. Itinaas nito ang kanyang mga kamay na magkakapatong, handa nang ibuhos ang lahat ng lakas upang bumagsak. Ngunit hindi ito magiging ganoon kadali. Nakita na ni Mu Yunfei ang bawat kilos nito, at may nakapintang mapanuya ng ngiti sa kanyang mukha. Bahagya niyang inapakan ang isang ugat ng puno at sumugod patungo sa halimaw. Kasabay ng pag-atake ng halimaw sa kanyang dating kinatatayuan, na nagdulot ng paglipad ng mga ugat sa paligid, yumuko si Mu Yunfei upang umiwas at sumugod sa pagitan ng katawan ng halimaw. Nang makalapit na siya, agad niyang itinutok ang malaking halaga ng espiritual na enerhiya sa naputol na talim ng espada. Nang matapos ang paghahanda, dahan-dahan niyang itinurok ang espada sa dibdib ng halimaw na nagpabigla rito. Hindi nito maintindihan kung bakit nakakaramdam siya ng matinding sakit. Nakita ni Li Tianxin ang eksena sa kanyang harapan, at labis siyang nagulat, sumisigaw, "Naku!" Nakalimutan ni Mu Shixiong na wala na siyang talim ng espada, hawakan na lang ang natira. Ngunit ang nangyari ay lubusang taliwas sa kanyang inaasahan. Ang halimaw, na nanlalaki ang mga mata, ay ibinuka ang kanyang bibig na puno ng matutulis na ngipin at sumigaw ng malakas. Nanginginig ang kanyang buntot at bumagsak mula sa itaas. Bumulwak ang dugo mula sa sugat na kinasaksakan ng espada. Hindi nagtagal, dahan-dahang lumapag si Mu Yunfei sa lupa sa harap ng lahat. Muling naguluhan si Li Tianxin. Itinakip niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig, nagtataka. Ano ang nangyayari? Bakit napatay ni Mu Shixiong ang malaking unggoy na sumasanib sa ulap gamit lamang ang hawakan ng espada? Nakita ni Wang Feng ang pagtataka ni Li Tianxin at mumiti ng may misteryo. Sinong nagsabing walang talim ang hawakan ng espada? Hindi mo lang nakikita. Pagkatapos magsalita ni Wang Feng, itinaas ni Mu Yunfei ang kanyang 2 daliri at sinimulan ang pagkontrol ng kanyang tiyay. Hinilan niya ang kanyang espada mula sa katawan ng malaking unggoy na sumasanib sa ulap. Napakabilis at ang kanyang tiyay ay dahan-dahang hinila ang espada mula sa katawan ng halimaw. Nakita ni Wang Feng ang kanyang disipulo na madaling nakontrol ang enerhiya ng espada at lihim siyang ngumiti. Hindi masama. Mukhang napagtanto na ni Mu Yunfei ang kaunting huwarong sword Dao ni Ximen Piaoxu. Sa sandaling iyon, biglang naglabas ng dilaw na liwanag ang katawan ng malaking unggoy na sumasanib sa ulap na bumalot sa kanyang paligid. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumabas sa kanyang katawan na nagpagulat kay Mu Yunfei. Ngunit tila naalala niya ang isang bagay at kinuha niya ang kanyang Feng Mo token. Nang makita ng dilaw na liwanag ang Feng Mo token, agad itong lumipad sa loob ng token. Nakatanggap siya ng mga puntos at bumaling siya kay Wang Feng, ipinagmamalaki ang kanyang Feng Mo token. Nakakuha ito ng 1,0,0,000 puntos. Labis na nagulat sina Wang Feng at Ling Fio. Kasabay nito, sa likod ng bangkay ng malaking unggoy na sumasanib sa ulap, biglang naglabas ng pulang liwanag at dahan-dahan itong lumipad.
Sa kabutihang palad, si Ling Fiyu ay nakatayo sa tapat ni Mu Yunfei, kaya't nagulat siya nang makita ang kakatwang pangyayari, at sumigaw, "Mushidi, mag-ingat ka." Ang malaking unggoy na sumasanib sa ulap. Dahil hindi nakikita ni Mu Yunfei ang kanyang likuran, nalalaki ang kanyang mga mata, at naguguluhan siyang tumingin pabalik kay Ling Fiyu. Ngunit sa likod ni Mu Yunfei, sa dibdib ng halimaw, lumitaw ang isang lamat. Mula sa bitak na iyon, lumabas ang isang bagay na kulay pula, na dahan-dahang naghalo, na bumubuo ng palikpik ng isda. Hindi nagtagal, naging pating itong kulay pula, na may mahaba at matibay na mga pangil na ibinubuka ang kanyang bibig at sumugod kay Mu Yunfei. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Mu Yunfei na nasa panganib siya, at lumingon siya. Ngunit huli na ang lahat. Kinagat ng pating ang kanyang braso, na nagpakita ng sakit sa kanyang mukha. Ngunit hindi niya nakalimutang lumaban. Tinipon niya ang kanyang ki sa kanyang mga daliri, at agad na pinugutan ng ulo ang pating. Naisip niya na gumamit siya ng labis na malaking halaga ng Xuan Qi upang patayin ang malaking unggoy na sumasanib sa ulap, at ang natitirang Xuan Qi ay sapat lamang para sa isang huling beses na paggamit ng Huarong Sword daw. Bagamat napatay ni Mu Yunfei ang nilalang, nasugatan siya sa kanyang braso. Kinailangan niyang lumuhod sa lupa, nawalan ng maraming lakas. Ang pulang likido ay muling naging likido at kasama ng Feng Mo token na hulog sa lupa. Nakita ni Mu Yunfei ang mga pangyayari at nagtaka. Napagtanto niya na ito ay ang Great Sharp Blood Transformation. Hindi ito isang kasanayan na magagamit ng isang halimaw, at ang layunin nito ay ang Feng Mo token sa kanyang kamay. Habang nag-iisip si Mu Yunfei, mula sa dating pool ng dugo, nagsimula na namang mabuo ang isang bagong pating, at muli itong sumusugod kay Mu Yunfei mula sa itaas. Ngunit hindi pa rin napagtanto ni Mu Yunfei na nasa panganib siya. Ang umaatake sa akin ng palihim ay tiyak na isang talento rin.